Ngayon guys, tatanggalin ko tong yung stock up na bottom bracket. Talagang ayaw niyang mapihit. Ito. Okay sana kung yung isa man lang napihit. Madali-dali ko nang magagawa yan. Kaso, problema, parehas tayo mapihit. Syempre, yung ginagawa kong diskarte na nilalagari ko, hindi ko magagawa kasi nga may axle pa. Yung didiskartehan ko to na matanggal man lang yung isa or mapalusot to para makapaglagari ako. Basta yan, tignan nyo yung mga pyesa. Ayan, tingnan nyo naman, bulok-bulok na. Ayan, pinaayos sa atin kasi itong bike na to is may sentimental value. Kaya gagawin ko muna dito, gagrinderin ko muna. Ayan, may proper tools naman ako na ginamit dito, kaso nga lang to sobrang tigas, hindi man lang to gumalaw. Tapos yung proper tools ko ay nabungi. Bungal lahat ng ngipin. Shimano pa naman yun, sayang. So, anong nangyari dito? Ginumido yung loob, no? Gagawin ko ngayon, gagrinderin ko. Kailangan mapalusot ko yung kalahati man lang. Itong pinaka-axle. Gagamit nga pala ako ng grinder. So, eto nga pala, hindi ko siya pinainitan kasi yung mga customer ginagawa nila pinapainitan. Ayun, napipihit nga nila kaso pag pinihit nila sumasama yung thread ng frame, kaya hindi ko na ina-advise yung ganun. Kaya ito yung alam kong mas okay na makukuha ko ng buo yung thread yung frame. Yung thread ng frame makukuha ko siya ng buo. Pag kasi inumido, mas matindi kumapit yan sa bakal. Ayan, pag napihit mo man to, sobrang stuck talaga. Pag natanggal mo yan, kasama na yung thread. Kaya ginagawa ko dito, ginagrinder ko. Kailangan lang mapalusot ko talaga to para yung kabila lalagariin ko. Guys, ayan siya ang itsura nya. And pag mag-grind kayo, tansyahin nyo. Huwag nyo isasama tong pinaka-frame. Kailangan dito lang. Siyempre pag nag-grind tayo, mahirap di iwasan. Medyo matatamaan ng bahagya, pero ang importante dyan yung loob buo. Ayan, yan guys, eto, tignan nyo yung itsura nya. Tad-tad na siya ng grinder. Bale, ito naman gagamitin ko sa kanya. Yan. Yan. Palulusutin naman natin. So, ayan, napalusot ko na siya, no. Bale, itong bearing natanggal ko na rin kasi kailangan tanggalin yan. Tapos ito, nilagyan ko ng gilit dito, tapos hiwa dito. Tapos tatanggalin natin yan. Iaangat lang natin. Dikit na dikit to ah. Iniikom ko ng ganan, ayaw pa.
Ayan o. Grabe. Tindi nito. Tatanggalin ko pa yung nasa loob, yung pinakatubo. So, ayan, natanggal ko na yung kalahati, no? Pero meron pang kalahati. Gagawin ko lang, check ko lang kung okay yung thread. Tapos ito medyo kikinisin ko lang. Syempre, tinamaan natin ang bahagyang bahagya. Pero hindi naman naka-apekto sa thread yan. Kinisin ko lang to. Ito, nandito to eh. So, anong nangyari? Syempre, hindi ko siya mag-grinder. Kailangan ko muna tong mapalusot. Tapos nung napalusot ko to, kailangan ko naman matanggal syempre. Itong bearing, ayan, dinurog-durog ko na nga. Tapos ito yung spacer. Tapos ang pinaka ano dyan, ito. Ayan. Ito yung nakathread dito. Ayan. Bali sa ganitong trabaho, no, tiyagaan lang talaga. Ayan. Ayan yung ano, nikom ko para lumabas. So, check natin yung thread nito kung okay ba. Ayun. Goods na goods guys ha. Ayan o. Bali ito, i-assemble ko rin to, kaya papakita ko rin sa inyo yung ikakabit natin dyan. Ayan, hindi damage yung thread. Ayan, ipasok ko nga ng kamay. Ayan, maluwag. Ayan, pag nilagay ko to, matik na yan. Dadamihan ko na grasa. Kawawa yung mechanic ko or yung magbabaklas nito pag ganyang katigas. Talagang hindi mapihit. Grabe. Pinahirapan ako nito. Ayan. So, success naman guys. Natanggal ko na ito isa, no? Yung kabila naman ang tatanggalin ko. Ayan, natanggal ko na yung bearing niya, no? Gagawin ko naman dito. Lalagarian ko naman siya, no? Isa. Tapos dito rin. Tatanggalin ko yung kabraso. Tapos, para yung material nakaganyan. Tapos, iikom ko para maalis na. Ayan, dito sa method na to is madali na kasi wala na yung axle niya. Ayan. So, ayan, nalagarihan ko na. Gagawin ko, iaangat ko to. Ayan. Tanggal na yung kalahati. Yung kapraso pala. So, ayan. I-comb ko na siya. Ayan. Oops. Matatanggal na ito. I-comb nyo lang. Ayan. Ayan. Tanggal na siya ngayon guys. Ayan. Ayan ngayon guys. Ito yung frame na tinanggalan ko ng napaka-tigas na bottom bracket. Ayaw niya talagang mapihit. Ayan. Ayan ang buong buo yung thread. Ngayon titingnan natin kung okay yung thread na. Sasalpakan ko siya ng bottom bracket. Ayan. Ayan yung frame na yun. Kinalas ko siya. Ayan. Pero bago yun, shoutout muna kay EJ Channel. Shoutout kay Evangelito Bangalisan. Eto. Ayan. Para matry natin. Ayan yung mga thread niyan. Ito yung sa left. Pasok natin. No? Ayan. Hindi yata pasok. So, ayan guys. Pasok na pasok, diba? Hindi siya lost thread. Ayan. Okay siya. Ayan, sulpak natin. Tapos ugain ko. Ayan, hindi naman maluwag. Ayan. Sa mga nagtatanong bakit ganun diskarte ginawa ko. Yun lang kasi yung alam kong diskarte na hindi ko malulost thread yung frame.
Kasi ginagawa ng iba, pinapainitan to. Ang nangyayari, bumababaw yung thread nung frame, sumasama dito kasi nga sobrang stuck na, inumido. Syempre pinapasok ng tubig. Minsan nga nagbabaklas ako nito, maraming tubig sa loob. Ngayon, nag-i-stuck dito. Yung mas matindi kasi kumapit yung thread ng alloy kaysa sa thread na bakal. Ito pag nag-umido, kumakapit siya dito. Kaya pag tinanggal, minsan sumasama. Bumababaw to. Minsan naman talaga hinalalabasan, lalo pag ininitan, nalo-lost thread. Kaya ganito yung diskarte na ginawa ko. Pag talagang ayaw mapihit, ayun, yun yung diskarte na alam ko. Pero kayo kung ano yung diskarte nyo, ayan. Pero meron akong proper tools dyan. Ayan, pakita ko sa inyo. Ito yung proper tools na gamit ko dyan. So, sobrang tigas niya. Ayan, tingnan nyo nangyari yung pulpul. Ayan, pinilit ko yan. Pero ito, bago ko pinilit yan, binabarang ko muna yan ng WD-40. Binabarang ko siya ng mga 2 days. Ayan, pulpul yung pamihit ko. Ayan, Shimano pa naman yung gamit ko. Ayan, Shimano Japan. Ayan, napulpul. Tapos nung ginamit ko to, may nilagay ako stopper para pag pinihit ko hindi dadaples. Kaso nga lang, sa sobrang kapit nito, ayun, nasira yung pamihit ko. No choice ako, yun na lang yung gagawin kong diskarte. May mga pamihit naman ako pero hindi ko na sinugal kasi nga ala talaga, sobrang tigas. Nakita nyo naman yung itsura ng nung bottom bracket. Ayan. So ito, okay naman yung thread nya, no. Tapos dito sa kabila, papasok ko. Ayan, ito yung sa may crank side. Okay na okay. Hindi maluwag. So, yun lang yung discarding. Alam ko sa totoo lang, ginawa ko siya ng halos 2.5 oras. Ito lang tinatanggal ko. Ayan. So, okay yung thread nya, no? Good. Ito kasi yung BB, no? Siyempre, kung tanggal sana tong axle, mas madali ko magagawa. Kaso hindi pa tanggal yung axle, nandun pa siya sa loob. Nakita nyo naman nung kinakalas ko, nandun siya sa loob. So, hindi ko siya magagamitan ito. Ang diskarte ko kasi ganito. Ito kasi, nilalagarian ko yan dito. Tapos dito, tapos tatanggalin ko yung kapraso. Pag natanggal ko yung kapraso, di nakaganyan siya. Iikom ko ngayon para mahugot. Para yung thread dito, buong buo. Yun yung diskarte ko. Yan, iniiwasan ko ng mga welding or acetylene kasi nga nakakasira ng frame. Ganun kasi yung iba, hindi matanggal, dinadala nila sa nasisira. So, ganun lang muna guys. Sana may natutunan kayo. Ayan, kung paano ko tinanggal yung sobrang stack up na bottom bracket. Ayan, pati yung bottom bracket remover ko, ayan, nasira, lugi na. Wala, kasama sana yan trabaho na nasisiraan. So, yun lang muna guys. Maraming salamat.